This is TikTok with AWR, Transformation in Christ Talk. Usapang buhay na binago at patuloy na binabago. Ating mapapanood at mapapakinggan sa ang dako man ng mundo. Hindi man madaling magbago, pero marami nang nagbago dahil kay Kristo. Naging posible sa iba, hindi rin imposible sa iyo. My story could be your story. This is Jazel Diaz. And this is Rocky Lokban. Tara, samahan niyo kami every Tuesday 8 p.m. Dito lang sa AWR 89.1 FM. Hello mga ka-TikTok! Welcome to Transformation in Christ Talk with AWR. Nakikinig at nanonood po kayo sa programang Usapang Pagbabago kay Kristo. Sa loob ng isang oras ay makakasama niyo po kami. Ako po ang inyong kakwentuhan, DJ Lou. At ako naman po ang inyong kakwentuhan din po na si DJ Rock. At excited na nga po kami na muli na naman po tayong makakapakinig ng panibagong kwentong pagbabagong buhay kay Kristo ng ating pong makakasamang guest maya-maya lamang, DJ Lou. Ayan, binabati po muna namin lahat ng nakikinig sa ating radio station na 89.1 FM at nanonood sa ating Facebook page and YouTube channel na Adventist World Radio Manila. Kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe at like, ay pakisubscribe and like na po. At kung meron po kayong kwentong pagbabago rin naman na gusto nyong i-share sa amin, at sa ating mga taga-subaybay or mga comments or tanong, tumawag o mag-text sa 0918-944-7891. 0918-944-7891. DJ Rocky? Yes, of course. Muli binabati po namin ang ating po mga masusugid na tagapakinig ng 89.1 FM at ang ating Facebook at YouTube channel na Adventist World Radio Manila. And of course, DJ Lou, hindi papahuli ang ating mga timbahay na sila nanay, tatay, Yes. ate, kuya. Ikaw nga po, Manong Chuper, na nagdadrive sa mga oras na ito, wag na wag po ninyong ililipat ang stasyon na inyo pong pinapakinggan dahil alam kong makaka-relate na naman po kayo sa kwento na ating pong mapapakinggan maya-maya lamang. Pero DJ Lou, bago tayo magsimula, ayan, namiss ko na agad si DJ Jazz. Bago tayo magsimula, batiin muna natin ang ating mga tagapakinig sa ating Facebook channel. Sino bang gusto mong batiin dyan? Ayan, nandito si Ma'am Helen A. Aguilar. Nanonood sila kanina. Nandito rin si Ma'am Mel A. Trono. Ang sabi niya, Amen, God bless everyone. Ay, gusto ko lamang po batiin ang aking kaibigan na nandyan po, nandito sa loob ng compound ng NLPUM. Good evening sa'yo, pati na rin ang aking pamilya sa San Pablo City, Laguna. Nandyan din ang aking anak. Ayan. DJ Rocky, baka meron kang gustong batiin. Yes, of course, yung ating masugid na tagapakinig na si R. Christian Roda. Good evening po. Good evening din po from Noveleta, Cavite. Hello po sa mga taga-Cavite dyan. And of course, Sir Elmer Salvo, good evening din po. Kay Ma'am Evelyn Tayag, magandang gabi din po sa inyo. And of course, kung gusto niyo po magpa-shoutout, may mga greetings kayo, may mga birthday celebrations, i-comment nyo na po sa ating comment section para ma-shoutout din po at mabati din po namin kayo. So ngayon, DJ Lou, sino ba yung ating guest na makakasama ngayong gabi? Ayan, ang atin pong makakasama ngayong gabi ay walang iba kundi si Sir Glicerio Q. Yago Jr. or Kuya Jomar. Hello, good Hello evening, po. Kuya Jomar. Kamusta po kayo ngayong gabi? Okay naman. Ayan, sige, bati ka muna, Kuya Zomar. Ay, binabati ko po yung nanay ko dyan, yung asawa ko, kayo, yung mga tagapakinig po natin, binabati ko po kayo. Magandang gabi. Ayan. Magandang gabi din po. Ayan, so Kuya Jomar, para mas makilala ka ng ating mga nakikinig ngayon, no? Pwede bang bigyan niyo muna kami ng background about yourself? Kung kayo po ba ay anong trabaho niyo, pinagkakaabalahan, taga saan kayo? Kung ano pong kaya niyo i-share kung about sa sarili po ninyo. Sige po. Ako po ay may asawa, isa lang. At ako po ay nagtatrabaho bilang engineer sa isang design firm company. Tapos, ayun, I'm from Rockville, Seventh-day Adventist Church ng Valenzuela District. Yun, siguro. Sapat na yun. Ilan taon na po kayo, Kuya Jomar? 31 na ako. Turning 32 this coming August po. Oh, batang-bata pa. Kayo po ba, taga saan po bang province po ninyo?
Ako po ay from Bicol at saka Bisaya. Visayas. Oh, Bisaya. Baka gusto mo batiin yung mga taga Bicol at mga taga Bisaya dyan. Ay, binabati ko po Bisaya. kayo. Paano nga, ano nga ba to, DJ Rocky? Ayan, Yung para mas- lengguwahe sa Bicolano. Oo, yung lengguwahe Ayan, nila. yan. Mm-mm. Ano Batiin mo eh? sila ng lengguwahe ng Bicolano. Ano ba yun? Ay, hindi to kasi ano, ako hindi to lumaki. talaga pure. Oo, di ako lumaki sa ano. Kaya pala. Bisaya. Bisaya. Bisaya, Bisaya. di rin kasi ako lumaki sa ano eh, sa Oh, Bisaya. okay. Dito na ako sa Manila talaga. Ah, Okay. Tagalog talaga. Tagalog talaga. I see. Sige. So ngayon, no, DJ Lou, simulan na natin. Sino ba si Kuya Jomar bago niya makilala si Kristo sa kanyang buhay? Ako po ay noon, yun nga, gaya nga ng sabi ko, ako po ay Seventh-day Adventist, bata pa lang ano. Pero ako po ay doubtful na Kristiyano. As in, lahat ng lahat kino-question ko sa Panginoon. Bakit ko nararanasan yung ganitong hirap? Yung nung nag-aral ako, bakit yung mga kaedad ko na teenager nag-enjoy lang sa buhay, samantalang ako kailangan kong pagtrabahuan yung baong ko, something na gano'n. Tapos, ayun, bakit kailangan kong magutom, bakit kailangan kong tipirin yung sarili ko. So, sobrang doubtful ko talaga sa Panginoon noon. Ganon akong uri ng Kristiyano noon. Hindi porket kilala ko ang Panginoon, kilala ko na ang Panginoon sa pangalan niya, masasabi kong kilala ko talaga ang Panginoon bilang Panginoon siya sa akin. So, sobrang doubtful ko noon. So, bukod po sa pagiging doubtful, ano yung mga ways nyo before nyo makilala si Kristo? Like, ano yung mga usual na ginagawa nyo? Kayo po ba ay napapabarkada, ganun? Hindi. Ano ako, mula noon, hindi kasi ako mabarkada talaga. Oh. Nga lang dahil sa sobrang hirap ng buhay, wala na akong time para magbarkada. So talagang nag-aaral. Hindi ko naman sinasabi marunong ako sa pag-aaral. Mahina ako actually. 8 years nga ako sa college. Dami ko bagsak, mahina talaga ako sa klase. Tapos ayun, siguro dala na rin ng kahirapan. Kaya ganon. So yun lang talaga yung hindi naman sa pagiging mabarkada. Pero lagi kong kino-question bakit yun yung nararanasan ko ng mga time na yun. Okay. So, ikaw ba, Kuya Jomar, since na-mention mo nga na lumaki ka na sa isang Christian family, pero active ba yung buong family niyo sa church? O yung Christian life na meron kayo simula nung bata ka? Oo. Hindi naman kasi converted yung mother ko eh. Tatay ko, Adventist, pero hindi siya active talaga. So, siguro nung mga medyo nagkaedad na kami, saka lang kami na-involve talaga sa church. So, yun. Typical na Kristiyano. Yan, masasabi kong typical na Kristiyano. Kumbaga, tamang simba lang. Oo, tamang simba lang. Oo. Oo. Hindi talaga ganun, kumbaga, ka-deep yung relationship mo sa Panginoon. DJ Lou? So, ayan, Kuya Jomar. Ano po yung ilan sa mga hindi mo malilimutan na karanasan sa buhay mo noon? Yun nga, gaya nga ng sabi ko, sa hirap ng buhay. Siguro mas-share ko ito. Nung ako po ay college, nag-aaral, syempre, mahirap yung buhay, ganon. Walang sapat na pera, ganon. Ganito nga yung namin status na sa bahay. Pagising mo, pag nakita mo sa lamesa na wala kang baon, o wala nakalapag, kasi yung nanay ko, nilalagay na yung mga baon namin sa lamesa. Pag wala kang nakita, huwag ka na magtanong kung may baon ka, pumasok ka na lang. Tapos, ayun, may time sa school ko na parang may kailangan pag-ambagan na Xerox, ganun, magsa-Xerox ng notes. By the way, gumraduate ako sa University of the East, Caloocan. So, ayun. Tapos, parang wala akong pambigay kasi 30 pesos lang yung meron ako sa bulsa ko. So, pero binayad ko yon the same time, yun, basically wala na akong pera. Tapos yun, inaya ko ng classmate ko na, tara kain tayo. Kaso wala akong pera. Sabihin ko, hindi, kayo muna. Tapos, ang ginagawa ko, pag mga ganong instances, tumatambay lang ako sa field namin, tapos nagpapalipas ng oras hanggang sa susunod na klase. Tapos yun, doon ko naisip na parang, Panginoon, bakit ganito yung ko? So, chinat ko si mama. Sabi ko, ma, wala na akong pera, ganyan. Tapos, sabi ko, baka may isa-xerox pa kami mamaya, wala na akong pera. Tapos yun, tulala ulit ako.
bigla na nag-chat sa akin si mama na nasa gate na sila ng school. Tapos nagulat ako na may dala silang parang Tupperware na nakalagay sa ice cream. Ice cream na Tupperware. Tapos inabot niya sa akin. Tapos may 100 pesos. So, tinanggap ko siya. Wala kang makikita dun sa school na ganong parent na magdadala ng baon. Kasi mayaman mga estudyante dun. So, yun. Parang bumalik ako sa field. Tapos, pagkabukas ko, tinola siya. Tapos, nung kinain ko siya, parang feeling ko yun yung pinakamasarap na tinolang natikman ko noong mga time na yun. Kasi ginawa siya ng may pagmamahal. So, yun yung mga hindi ko malilimutang time na kino-question ko ang Panginoon. Pero, pinaparamdam niya pala sa akin na parang, naghihirap ka pero kasama mo ko dyan. Kasama ng magulang mo. So, yun yung mga mahirap pero parang nagbabalance sa spiritual na kalagayan mo. Alam mo, DJ Rocky, meron talagang mga bagay na nangyayari sa buhay natin, no, na nakakaranas tayo ng mga paghihirap, yung nawawalan ka ng mga taong mahal mo sa buhay. Ayan na naman siya. Maiiyak na naman Umiiyak siya. Pero minsan di natin maintindihan yung plano ng Panginoon. Yeah, Pero exactly. doon niya ipaparamdam na yung kabutihan niya, yung presence niya, kasakasama mo pa rin siya doon sa journey mo na yun, Totoo. kahit mahirap. DJ Ay, Rocky. nakakatuwa, no, DJ Lou, na pinaparamdam ng Panginoon yun through other people. Na, alam mo yun, hindi siya direct na nangyayari sa'yo, pero ipaparamdam siya through other people na nakakasalamuha mo. Kagaya nga nung na-share ni Kuya Jomar, no, na ang dami niyang questions sa Panginoon, bakit ang hirap ng buhay nila. Tapos sabi nga niya, no, parang yun yung pinakamasarap na tinola sa buong buhay. Kasi, alam mong, niluto ng may pagmamahal at talagang may effort, kumbaga. At nakita natin doon talaga na napakabuti pa rin ng Panginoon. And for sure, marami pa, Kuya Jomar, kang mga unforgettable moments. No? Nung mga time ba na nag-aaral ka, nung teenager ka na, nung nagbibinata ka na, may mga naalala ka pa rin bang mga ganong pagkakataon ng buhay mo na hindi mo makakalimutan? Oo, marami. Kaso baka kulangan yung oras nyo, DJ Rock. Okay lang. Ayan, sige. Kahit short lang, ano yung medyo naaalala mo nung medyo maedad-edad ka na? Siguro yung pag-aaral pa rin. Board exam namin. Yun. Wala talaga, gaya nga ng sabi ko, umabot ako ng 7 years sa college. 8 bagsak ko. At hindi ko kinakaya yun kasi alam ko talaga na na wala talaga akong kakayahan. So, nag-exam lang ako for the sake na mag-take ng board exam. Tapos, yun, hindi nga ako nagkamali. Nung unang araw, nag-exam kami, wala talaga. Sobrang bagsak talaga yung mga grades, yung score ko noon. Kasi 2 days yung So, iniyak ko na sa Panginoon. Sabi ko, Panginoon, wala talaga. Sige, suko ko na to. At that time kasi, Voice of Youth pa yon. So, dapat mag-review pa ako. Pero, yun, pag uwi ko, umiyak ako. Niyakap ako ng magulang ko. Sabi, huwag mong isipin yan. Itiwala mo kasi sa Panginoon. So, second day, nag-exam lang ulit ako. Natapos yung exam. At hindi ko na inabangan yung result. Kasi sure naman ako, ganito kahirap yon. May katabi ako na nakaganito siya. Hawak niya yung ballpen. Sabi ko, nabilib ako kasi ako Christian ako. Pero siya, nagpe-pray siya. Nagpe-pray siya. Tapos, ganun siya. Tapos, nagulat na lang ako. Inangat niya yung ballpen niya. Tapos, ginanon niya ngayon sa test paper niya. Tapos, sinade niya. Ganun kahirap yung exam namin. Kala ko nagpe-pray siya. Yung pala, parang inula niya sa isip. Tapos, ginanon niya. So, ayun. Yun, hindi ko na inabangan yung exam, yung result ko. At, natapos yung VOY namin. Tapos, yung mga kasama ko sa church, binalita na yun, pumasa nga ako sa board exam pala. Wow. So kaya, yun, doon ko masasabi na hindi talaga ako yung naglagay doon. Ang Panginoon yung naglagay sa akin doon kasi wala talaga akong kakayahan. Kaya, doon ko nasabi na doubtful ako pero ang Panginoon pala mayroon palang mas malaking pinaplano sa akin. So yun. Kaya Yung kailangan mga hindi mo inaasahan, DJ Lou, no? Oo. Yun talaga masasabi mo na wala kang makikredit kasi alam mo sa sarili mo na hindi mo to kaya kung ikaw lang. Yes. Di ba? Yung talagang dumating ka na sa point na parang napaka-imposibleng maging successful ako dito, ma-accomplish ko to, maipasa ko to. And I heard a lot of stories and nalala ko nga dyan yung isa sa mga naging counseling ko din before talaga na sabi niya, alam mo yung parang trial pa lang ng examination, failure na talaga siya. Kumbaga, failed na siya. And then, kaya sabi niya,
during the board exam, alam niyang hindi na siya papasa. Pero lo and behold, no, DJ Lou and Kuya Jomar, she passed the board exam and graduated as cum laude. Wow. And talagang makikita mo doon na it wasn't her, and now bilang kapalit sa ginawa ng Panginoon sa kanyang buhay, now she is serving as missionary teacher sa Cambodia. Wow. Ayan. Kaya Amen. nakakatuwa po no, na talagang sa life din ni Kuya Jomar, yung sabi nga niya, hindi niya alam, pero alam mo yun, binabalik talaga niya yung glory sa Panginoon. Ako, medyo puputulin lamang po natin ng konti mga ka-TikTok, yung ating pong pinagkukwentuhan at ating muna pong mapapakinggan ang isang napakagandang awiting may pinamagatang kay Jesus Manawagan by the Bereans. Kapag langit ay maulap at tila uulan, ika'y may suliranin at tuloy naninindig. Sa iyo bang katanungan, ang sagot ay di alam, at ang iyong pag-asa ay tuloy nawawala. Kay Jesus manawagan, kay Jesus lumapit, siyang daan, siya ang buhay, sagot sa suliranin, ano mang kahilingan, ano mang dalangin, kay Jesus manawagan, ikaw ay diringgin. Tulad ng mga propeta noong unang panahon, sa hirap at ginhawa, sa Diyos nagtiwala. Kaya't ang paalala sa ating magtiwala, upang ang buhay natin ay lubos guminhawa. Kay Jesus manawagan, kay Jesus lumapit, siyang daan, siya ang buhay, sagot sa suliranin, ano mang kahilingan, ano mang dalangin, kay Jesus manawagan, ikaw ay diringgin. Kay Jesus manawagan, kay Jesus lumapit, siyang daan, siyang buhay, sagot sa suliranin, ano mang kahilingan, ano mang dalangin, kay Jesus manawagan, ikaw ay kay Jesus manawagan, kay Jesus lumapit, siyang daan, siyang buhay, sagot sa suliranin, ano mang kahilingan, ano mang dalangin, kay Jesus manawagan, ikaw ay kay Jesus manawagan, kay Jesus, ikaw ay kay Jesus manawagan, ikaw ay diringgin. Time check, it's 8:21 p.m. Atid sa atin ng Philippine Standard Time. Andito pa rin po tayo sa ating programa na TikTok o Transformation in Christ Talk with AWR. Ako pa rin po ang inyong kakwentuhan, DJ Rack. And this is DJ Lou. Patuloy pa rin po tayong nakikinig dito sa 89.1 FM at nanunood sa Facebook page and YouTube channel na Adventist World Radio Manila. Kung meron po kayong mga pa-shoutout, comments, kwento or tanong, maaari po kayong tumawag o mag-text sa
0918-944-7891. 0918-944-7891. At para naman po sa ating mga libreng aklat aralin, kung nais niyo pong makatanggap nito mga ito, nandito po ang Dakilang Tunggalian. Nandito rin po ang Pag-asa para sa Panahong Maligalig, ang Huling Pag-asa, Mensahe para sa Balisang Mundo, Health and Wellness, Secrets that Will Change Your Life, Pag-asa na Daig Pa ang Bukas, 10 Commandments Twice Removed, Pag-asang Daig ang Bukas, at ang ating Bible Study Guide na Explore. Muli, kung nais niyo pong makatanggap nito, maaari po kayong tumawag o mag-text sa 0918-944-7891. 0918-944-7891. At maaari niyo rin po yung i-comment sa ating comment section dito sa ating Facebook page or YouTube Live. Ayan. DJ Rocky? Ako, napakadaming mga libreng aklat na pinamimigay, Oo. DJ Lu. Kaya naman kung gusto niyo po ng libreng aklat na yan, mag-comment na po kayo sa ating comment section na I want the book at may magko-contact po sa inyo para po makakuha kayo ng libreng mga aklat. So ngayon, DJ Lu, bago tayo magsimula, ay atin mo nang batiin dito ang ating mga tagapakinig sa Facebook. Yes. Unahin ko na si Sir Ron Elcano. Sabi niya, shout out Brother Glicerio Yago, support gang Kamata. Ayan. Hello po sa inyo. At kay Ma'am P. Mendoza, may prayer request siya. Sabi niya, pasama daw po ang kanyang anak na si Raven na masakit po ang tiyan niya. Nawahi poin po siya ng banal na espiritu. Sama po natin po yan sa ating po mga panalangin. At kay Ma'am Jeneline Vitog, sabi niya, nice song. Yes po, ang title po niyan is Kay Jesus Manawagan by the Bereans po. DJ Lu, sino pa gusto mong Ayan, batiin nandito dyan? rin si Ma'am Ria Domingo Tablit. Ang sabi po niya, good evening po sa inyo, ma'am. God bless po sa ating lahat. Nandito rin po si Ma'am Mila Malyari. Amen. At nandito rin po ang kapatid ni Kuya Jomar, si Ma'am Angeline Yago Bahan. Sabi niya, hoy, the unknown thing is Glicerio. Ay, nag-translate siya. Sabi niya, ba't ka andyan? Glicerio Yago. And meron din pong prayer request dito si Ma'am Maria Yolanda Estacio. Ayan, isasama po natin ang inyong mama na si Ma'am Yolanda Apostol. Ayan. Estacio. Gusto ko rin batiin dito, DJ Lu, si Ma'am Mila Ancheta. Good evening, everyone watching from Doha, Qatar. Aba, umaabot tayo sa Qatar. Hello Layo, po. Sa mga taga-Qatar. Hello. At kay Ma'am Helen Aguilar. Hello, DJ Rock, DJ Lu. Good evening, and good evening din kay Brother Jomar. God bless po sa inyong programa. At God bless sa topic na inyong tinatalakay. Maraming salamat po. At kay Sir Julio Tumarlas Ayan. at kay Good Sir evening po Jun kay Yago. Ninong. Ninong Ayan. July. Yan. Ay, okay. Ito pala. Hello po sa inyo. So ngayon, DJ Lu, pagpatuloy na natin yung kwento. Kuya Jomar, nandyan ka pa ba? Ayan. Nakatulog na siya. Tulog ka na. Ayan. So, Kuya Jomar, ito na yung pinaka-exciting part na gustong marinig ng ating mga ka-TikTok. So, paano mo nakilala si Kristo? Ano yung naging turning point ng life mo na mas lalong naging malalim yung relationship mo at pagkakilala mo sa Kanya? Yun nga. Matagal ko nang kilala si Jesus Christ. Pero hindi as a personal savior talaga. Kasi, yun nga, hindi porket kilala mo ang Panginoon, ay hindi porket matagal ka ng Kristiyano, ay kilala mo na talaga ang Panginoon. So, nakilala ko ang Panginoon nung, ayun, dinala niya ako sa kung nasaan ako ngayon. Pinakita niya sa akin na meron talaga siyang plan para sa akin. Kasi, actually, ngayon, nung yun nga, sundan ko yung kwento ko kanina, yung pagpasa ko sa board exam. Ngayon, currently, ako na po ay sa Valenzuela District, Young Professional Coordinator, tapos Area 1, Young Professional Coordinator din. Tapos, Elder to the Youth naman ng aming pong church. So, tingin ko, yun yung way ng Panginoon para makilala niya lahat ng mga experiences ko. At ginawa niya akong, kung dati doubtful ako, ngayon ginawa na ako niyang nagtitiwala sa kanya kahit sa mata ng mga tao, imposible yung way na binibigay niya sa akin. Dahil sa naranasan ko sa kanya ay nagiging tiwala na ako sa lahat ng
pinagdadaanan ko ngayon. So, tingin ko, yun yung way ng Panginoon para makilala ko siya. During Yun na siya that sa time mga- ba, Kuya Jomar, is ikaw ba ay single pa din o may asawa ka na? Ako ay may asawa na. Oo. 2 years na kaming kasal. Ayun, baka gusto mo batiin yung iyong asawa? Ayun nga pala, may asawa pala ako. Ayun. Binabati ko po yung asawa ko dyan, si Nikay Carido. Purihin ng Panginoon. Ito yung isa sa blessing na binigay niyo sa akin kasi 2 years na namin pinapanalangin na magka-baby kami. Kasi kinasal kami 2 years eh. So, umabot ako sa punto na sabi ko, although hindi na ako nagdadaw sa Panginoon, pero sabi ko sa Panginoon, kung hindi ko calling pala yung pagkakaroon ng anak, ready na po ako. At purihin yung Panginoon last week. Ayun. May heartbeat na si baby. Wow, congratulations. Thank you. Wow, Invited ka. congratulations. Yeah. So, nabanggit mo din, no, Kuya Jomar, like, yung turning point ng life mo. Kasi medyo nabitin tayo dun sa kwento mo nung tungkol sa board exam. Possible din ba na during those time ay mas lalo mo din talaga na-encounter yung Panginoon? Paano mong pasok? Kasi alam nyo, actually yun nga, ako ngayon ay elder to the youth na ng aming pong church. So, tingin ko talaga, dinala ako ng Panginoon para maging civil engineer niya para sa church namin. Kasi merong kinakaharap ang church namin ngayon na malaking pagsubok. Yun, maaaring ma-share ko yun later, no? So, yun talaga. Tingin ko, yun yung ano niya sa akin, dun niya nire-reveal kung paanong savior siya sa akin. Personal savior siya sa akin, si Jesus Christ. So far ba, Kuya Jomar, like talagang may mga matindi kang pinagdaanan as a Christian, bilang isang Kristiyano? Di ba, sabi kasi nila, pag Kristiyano, walang problema, okay yung life kasi malapit ka sa Panginoon. Pero ikaw ba, so far, during your Christian journey or your Christian walk, ay ano yung masasabi mo talaga na yung situation mo na talagang nagpa-desperate sa'yo na kailangan mo ng Panginoon sa buhay mo? For me, para sa mga nakikinig po sa atin, DJ Rock, no? Tingin ko kasi mas delikado pa yung matagal ka ng Christian kaysa sa converted ka. Kasi maaaring natitake for granted mo yung kabutihan ng Panginoon kasi nandun ka na sa tahanan niya. Pero sa totoo lang, malayo ka sa Kanya. So, Yes, yun yung that's na-feel ko. true. Yun yung na-feel ko noon. Na-reveal siya nitong mga huling, nitong ano lang. Kasi marami nga akong question before. Tapos, nasasagot siya unti-unti ngayon. Bakit nangyari yon? Tapos ngayon, kaya pala nangyari yon. So, yun, mas delikado siya pag masyado ka nagpakakampante sa faith mo dahil nandiyan ka na sa loob. Ayun, for me, yun lang. DJ Lou. Ayan. So, magtungo na ba tayo sa next question natin? Yes, DJ DJ Rocky? Lou. So, Kuya Jomar, anong ginawa ni Kristo sa buhay mo or para sa'yo? Yung mga changes na ginawa ng Panginoon para sa'yo? Malaki yung binago sa akin ng Panginoon. Kasi sobrang doubtful ka nga dati, ano. Pero nilagay ako ng Panginoon sa task. Napakadaming task niyang binigay sa akin. Yun, na ngayon ko nare-realize na kaya pala niya pina-experience sa akin na mag-doubt muna ako na mag-doubt at patunayan niya sa akin na Diyos siya. Kasi ilalagay niya ako sa gawain na sa tingin ng mga tao, miyembro ng church, parang imposibleng mangyari yung gawain na yon, yung event na yan. Pero yung utak ko, ang sinasabi at puso ko na sa mata ng tao, imposible yan. Pero sa mata ng Diyos, posible yan. So, yun yung nagbago sa akin talaga. Sobrang laking pagbabago. Feeling ko Adventist na ako ngayon. Dati hindi. Bakit dati ba? Anong pakiramdam mo? Wala, parang nabubuhay lang na tao. Ganon. Kumbaga wala kang purpose. Walang purpose. Oo. Pero so far ba, like, bukod sa personal na changes na nangyari sa'yo, ano din yung mga changes na nangyari sa'yo nung nagkaroon ka na ng partner sa buhay? Ay, marami din. Oo, kasi yung partner ko, kami, mula high school.
Siguro mga 13 years na kami mag-partner, boyfriend, girlfriend. Ayun. So, ano siya, naghiwalay kami, pero nung nung na-realize ko na kasi nung time na kami, parang ang mundo namin umiikot sa isa't isa eh. Parang ganun eh. Alam mo na yung mga kabataan, ganun, di ba? Yes. Ewan ko kung ganun pa rin yung mga kabataan ngayon, pero ganun kami dati. Tapos naghiwalay kami. Na-realize ko nung naghiwalay kami na yung mga nasa paligid ko pala, yung pala talaga yung mundo ko. Na-appreciate ko sila ngayon. Ngayon, merong isang piece na kulang sa akin. At siya pala yun. Kasi na-appreciate ko rin yung Panginoon eh, nung naghiwalay kami. Tapos nung okay na ako, parang may kulang pa rin isang piece. At siya yun. Siya yung bumuo. Kaya nagbalikan ulit kami. Boom! Wow. Sana all. At nung at ngayon, na-announce nyo nga na magkaka-baby na kayo, tama ba? Ano naman yung so far din na may changes din ba agad na nangyari kahit na news pa lang na, na nagkaroon na kayo ng baby? Ano yung so far na tingin mong nabago agad sa'yo ng Panginoon nung binigyan na yung hinihintay yung blessing? Meron din, malaki din. Kasi, yun nga, hindi naman din naging gan kadali na, yun, nabigyan ako ng maraming task ng Panginoon. Pero, may time kasi na namang lulupay-pay ka eh. Oh, yes. Oo, totoo yan. At, yung nagkaroon ako ng pinakita sa amin ng Panginoon, nag-PT siya. Tapos, talagang naiyak ako kasi, parang doon ko na-realize na, tatay na ako. At, gusto ko yung baby ko, ay maging proud siya sa tatay niya na nagiging mabuting, hindi ko inangat yung sarili ko, pero ginagawa ko yung best ko para sa gawain. Tingin ko yun yung nagbago sa akin na mas ginusto ko na i-push lahat ng mga binigay na task sa akin ng Panginoon kahit kahit minsan parang imposible, gano'n. Kumbaga, you're striving to be a better person and also a better Christian. Oo. Sana mapanood to ng baby ko pagdating ng ngayon. Actually, parang nanonood ang iyong asawa ngayon, Kuya Oo Jomar. nga, batiin natin. Uy, niya ako. Ayan, si Ma'am Nikay Carido Yago, sabi niya, good evening po sa mga magagandang DJ at sa pinakagwapo kong asawa. Ayan, sabi niya, salamat sa Panginoon dahil sa buhay mo. Praying for you always. Wow. Sana all. That's Ayan. so sweet. Sana all. Sige. So ngayon naman, DJ Lunog, so din nating malaman, aside sa ginawa ng Panginoon sa life mo, ano naman yung naging commitment mo ngayon sa Panginoon? Ayun. Siguro dito ako sa part na to na magiging medyo mahaba kasi yun nga, gaya nga ng sabi ko po sa inyo kanina, ako po ay first time ko maging elder to the youth ng aming church. At ang aming church po ay mahirap lamang. Natulo yung bubong pag naulan, pag tag-araw naman sobrang init, as in. At ngayon ang church namin kasi ay kahit na ganon, masaya kami sa church namin. Pinagsasaluhan namin kung ano yung meron. Ngayon, ang church po namin ay hanggang July na lamang ngayong taon. I-demolish na po siya. Oh, bakit po? Mahabang storya, pero nalungkot po ang bawat miyembro ng church. Gaya nga na sabi ko, mahirap na church. So, wala talaga kaming kakayahan. Ngayon, ang aming pong church board ay naatasan po ako na gawa ng plano ang aming church. So, since yun yung unang sagot sa akin ng Panginoon, bakit niya ako dinala dito. Kasi hindi nga ako para pumasa sa board exam kasi wala naman ako kakayahan. Pero pinasa ako ng Panginoon dahil siguro dito yon. Pin-repair niya ako para dito. Ngayon, ginawa ko ng plan yung aming pong church. Ngayon, cost proposal. Ang presyo po niya, based po sa computation ko, nasa around 8 million to 10 million. At imposible. Sobrang imposible niya sa mata ng tao. Pero sa mata ng Diyos, napaka-posible niya, DJ Lou and DJ Rock. Bakit? Dinala ako ng Panginoon dito for a reason. Ngayon, meron pong, ito pong pagkakataon na to, naniniwala po ako na hindi ko to pinlano. Ang pagkakataong ito ay tinakda ng Panginoon. Kasi naniniwala ako na may mga reason talaga ang Panginoon bakit tayo dinadala sa sitwasyon na to. Ngayon, meron pong gustong ipaabot ang ating Panginoon sa inyo, mga tagapakinig, at hinihiling ko po, may dalawa po akong bagay na gustong hilingin sa inyo, mga tagapakinig.
Kung bibigyan niyo po ako ng pagkakataon, Sige DJ. po. Ano. Yes. Una, maaari po ba, mga tagapakinig, kung nasan pa man po kayong lugar ng mundo, o nasan kayo, no? Una ko pong kahilingan, pasama po sa prayer ang aming pong church. Until July na lang po, i-demolish, mawawalan po kami ng church basically, ano. So, yun po yung pinakamahalaga. Panalangin. Pangalawang bagay na gusto ko pong hilingin po sa inyo, hindi po kayo gagastos. Kasi, nasa solicitation team ako ng aming pong church at naghahanap po kami ng ano. So, pangalawa, inihiling ko po sa inyo, mga tagapakinig, na tulungan nyo po ang aming church na hanapin po yung donors na iniredy ng Panginoon. Kasi naniniwala po ako personally, na ang lahat po ng mga pagsubok na nararanasan natin, ay may nakaprepare na ang Panginoon na solusyon dyan. Ang kailangan na lang po natin gawin, ay hanapin yun. At yun po yung hinihiling ko po sa inyo. Tulungan nyo po ako, tulungan nyo po ang aming church, Rockville, SDA Church, na hanapin po yung donors. So, yun po yung dalawang bagay na, kasi ako, personally, wala po akong plano sa sarili ko. Pero ang Panginoon may plano sa akin. Ayun. Hindi ko po ugaling magsalita, hindi ko po ugaling manghingi. Pero dito po ako dinala ng Panginoon dahil ito po yung tinakda niya pong mangyari. So, yun po yung makocommit ko na gagawin ko po yung best ko sa binigay na task ng Panginoon. Imposible man, pero sa mata ng Diyos, posible po yun. Yan lamang po. Bye-bye. Ay, hindi pa patapos. Tinapos. Nakakatuwa lang, no, DJ Lou, na yung sabi nga niya na talagang pinasa siya ng Panginoon for a reason and for a purpose. At yung pinag-aralan niya na yon, yung talento na ipinagkatiwala sa kanya ng Panginoon, ngayon, dito gagamitin sa gawain ng Panginoon. And, yun nga napaka-imposible sa mata ng tao, pero walang imposible sa mata ng Diyos. Yes. As long as we have that commitment to serve Him, to serve His people, He can do miracle. 'Di ba? He can really do miracle talaga. DJ Lou, ikaw, ano masasabi mo doon bago tayo mag-commercial ulit? Yes, oo. Minsan sa buhay natin parang may mga kalituhan, no, na mapapatanong ka, why Lord? Why? Pero at the end of the day or sa mga susunod pang araw, ipapakita sa ng Panginoon yung reason bakit nangyayari yun. And Totoo. also, yung kapag ayoko na. Naiiyak na naman ako. Sige na, magpatuloy na tayo, DJ Rocky. Mag-commercial break muna tayo. Ayan. Sige. So, maraming salamat, no, Kuya Jomar, sa pag-share na yan. And for sure, sa mga nakikinig sa atin, ay mas mapapakinggan nyo pa po yung ating pong mga lesson na matututunan sa kwento ni Kuya Jomar. Pero bago yan, no, gusto ko lang din po magpa-shoutout muna dito. Sabi ni Sir o Ma'am Giron Imelda, pa-shoutout po, Ma'am, at pasama sa prayer si Brother Boots de Sakula. Sumasakit po ang ulo niya. Okay po, sama po natin sa mga personal prayer din po natin yan. Sa mga gusto pa pong mag-comment lamang po kayo para ma-shoutout po namin kayo. Sa mga oras po na ito, atin mo na pong puputulin ng ating kwentuhan at atin mo na pong mapapakinggan ng isang napakagandang awiting may pinamagatang Sa Wakas by the Bereans. Pagod ka na ba sa araw-araw? Walang magawa, gustong sumigaw. Problema tila ay walang hangganan. Gigising ulit para lumaban. Manali kumapit, may awatin ang langit. Ngunit di ka may pag-asa, pupunasan niyang luha. Tama na, sumuko ka, isuko sa kanya. Buong buhay at lakas, babaguhin niya lahat sa wakas.
Andito pa rin po kayo at nakikinig sa ating programa na TikTok o Transformation in Christ Talk with AWR. Ako pa rin po ang inyong kakwentuhan, DJ Rack. At ako pa rin po si DJ Lou, mga kaibigan, at sa mga nais din pong magbahagi ng kanilang kwento ng pagbabago kay Kristo. At live na makakasama namin dito sa studio ng AWR 89.1 FM. Ay kontakin lamang po kami. Tumawag o mag-text sa 0918-944-7891. 0918-944-7891. Ayan, Yes, DJ bago Rocky. tayo magpatuloy, DJ Luna, gusto ko lang din pong batiin dito. Ayan, si Ma'am Marilyn Yago. Sabi niya, hi, good evening everyone. Shout out sa anak ko kay Glicerio Yago. God bless always sa inyo ni Nikay Carido Yago at sa magiging apo namin. Wow. Amen. At kay Ma'am Elma Flores, sabi niya, good evening everyone, Ma'am. Pasama po sa prayer ang family daw po niya, health, relationship, financial, spiritual things po. Ayan. DJ Lou, baka may nakikita ka pa dyan. Ayan, nandito ang aking ninong na si Ninong Julio Tumarlas. Ang sabi po niya, Amen. God bless sa inyo dyan sa studio, DJ Rack, DJ Inaanak Lou, and AWR 89.1 FM technical staff. Nandito rin po nanunood si Myra Mangubat. Hello, good evening, Myra. At nandito rin po si Ma'am Jeneline Choi, si Sir Romeo Gepiga, and Ma'am Elma Flores. Ayan, DJ Rack. Yes, at kay Ma'am Jovita Manayan Palma, good evening po kay Sir Romeo Gepiga at kay Ma'am Elma Flores. Hello po sa inyo. Ayan. So ngayon, pagpatuloy na natin ang ating kwentuhan, Kuya Jomar, no? So, sino na si Kuya Jomar after mong ma-encounter si Kristo sa iyong buhay? Masasabi ko po na ako po si Jomar, na same pa rin. Isa pa ring walang bitaw na kabataan. Kabataan pa rin naman ako. Pero ngayon po ay sa kabila ng pagiging doubtful ko before at pagiging failure ko, kasi tingin ko talaga dati sobrang failure ko eh. Tagal ko sa college, 7 years, ngayon, ako pa rin yun na ginagamit na ng Panginoon at committed na gagawin ko yung best ko para sa Panginoon, na kahit ang tingin ng marami ay imposible, at minsan ako bilang tao nakikita ko rin imposible yung bagay na yun, tinitignan ko siya as posibleng-posible dahil ang Panginoon naman yung nagdala sa akin sa lugar na yun. Yes. So yun na po siguro ako ngayon, sabi ko. Amen. Amen. So, Gusto ko lang din, sige, go DJ Lou. sige, ikaw na, DJ Rocky. Sige, gusto ko din tanongin na Kuya Jomar, ano yung gusto mo maging, lalo na kung magiging isang ama ka na ngayon, di ba? So far, ano yung prayer mo for your family at the same time? Ayun, ang prayer ko at gusto kong maging ako, ayun, gusto kong bago dumating yung anak ko, iluwas na Maynila. Iluwal siya ng aking asawa, ay madatnan niya yung tatay niya na tapat na gumagawa sa gawain ng masaya. Yun kasi yung gusto ko ring daling vibes sa gawain. Kasi nakikita ng iba, siguro, hindi ko naman po nila lahat mga tagapakinig, na maaaring nakikitang boring ang gawain. Siguro, gusto kong dalin na masaya gumawa sa gawain. Pwedeng tumawa, pwedeng maging masaya habang ginagawa mo yung gawain kahit na nape-pressure ka na mahirap. So, siguro yun yung gusto kong makita ng anak ko pag lumabas siya. Amen. Napakaganda. DJ Lou. Ayan. So, Kuya Jomar, ano na yung mga future plans mo ngayon? Yun, gaya po ng sabi ko kanina, ako po ay personally wala po akong sariling plano. Ako po ay sumusunod lamang sa plano ng Panginoon. At kung ano po yung ilatag niya sa harapan ko, mararamdaman kong yun yung plano niya. At gagawin ko yun nang walang pagdadoubt sa Panginoon, na may kasamang panalangin, kasama ng, syempre, family ko, may anak na ako. Ayan, DJ Rocky.
Yes. Ngayon may mga comment dito. Sabi ni Sir Gabriel Degaños, I think naging guest din natin na to. Sabi niya, congrats! Ayan, nagka-congrats siya. At sa iyong kapatid, Angeline Yago, watching from Sulu. God bless Utol. Ayan, thank you so much. At kay Ma'am Marilyn Yago, sabi niya, God bless sa programang AWR. At sa dalawang naggagandahang dilang. Shout out Thank daw you sa so much inyo. po. Ayan, thank you so much po. At kay Ma'am Helen Aguilar, sabi niya, DJ Rock, hindi po to si DJ Jazz, si DJ Lu po ito. Ayan. Sabi niya, naiintindihan ko si Brother Jomar sa nais niyang tukuyin dahil nga sa purpose na binigay ng Diyos sa kanya. Ito lang masasabi ko, Brother Jomar, walang imposible sa Panginoon na magbigay. Ayan. Magbigay ng area na pwede niyong tayuan ng simbahan kung sakali matuloy ang demolition. Mag-pray lang kasi ang plano mo para sa templo ng Diyos. Imposible na hindi maibigay ng Lord ang naisin para sa bahay ng Diyos. Ayan, pray lang at praise God. Amen. Amen. Po. Ayan, maraming salamat po. Kuya Jomar, ayan, so nabanggit mo nga yung mga future plans mo, hindi lang para sa family mo, but mostly para sa simbahan ng Rockville Church, nalalad na nasa ganong klase ng sitwasyon. Pero bago tayo magtapos, Kuya Jomar, like, ano yung gusto mong ipabaon sa mga listeners natin naka-TikTok? Siguro sa mga tagapakinig, ayun, may mga bagay tayong hindi natin alam, na kung bakit nangyayari yung mga bagay na yun. At dadating talaga tayo sa time na magda-doubt tayo bakit nangyayari yung mga ganung bagay. Pero lagi lang nating tatandaan na sa hirap ng sitwasyon na yon, katabi mo yung Panginoon. Sinisikap niyang yakapin ka, maramdaman mong kasama mo siya. Kasi yun yung nararamdaman natin bilang tao Asan ka na, Panginoon, ganyan. Hindi natin alam na kayakap siya. Nga lang, kailangan mo kasing maranasan yun dahil meron siyang mas malaking planong nire-ready para sa'yo. Para emotionally, spiritually, ready ka doon. Dahil maraming magbe-benefit na mga kaluluwa. So, lagi mong alalahanin na kung nasa ng Panginoon, katabi mo siya, niyayakap ka niya. At the same time, gusto ko ring sabihin, DJ Rock, DJ Lou, sa aking magiging anak, gagawin ni tatay yung best niya para maging mabuting tatay sa'yo at maging mabuti sa gawain para yun yung susundan mo bilang anak ko. At I'll make you proud, anak. Amen. Ako, DJ Luno, yung naging baon ko sa kwento ni Kuya Jomar, na talagang lahat ng mga success or achievements na na-achieve natin sa buhay natin, may purpose talaga yung Panginoon. Hindi para sa sarilihin natin, hindi para sa pansarili nating interes, hindi para sa sarili nating mga luho, kundi inalaw ng Panginoon yan for a purpose and for a reason. And yun nga, na sa mga kabataan na nakikinig sa mga ka-TikTok natin, na I know ang daming mga nag-a-achieve, di ba, may mga goals tayo na gustong ma-achieve natin, may mga dreams tayo. Nawa, yung mga goals and dreams na meron tayo, sana hindi lamang siya sa pansarili nating interes, kundi for the furtherance of God's work, para sa maging instrumento din po yung mga talento na meron tayo o yung mga achievements na meron tayo na maging daan to help other people at the same time, at especially po sa gawain po ng ating Panginoon. Kaya yun yung natutunan ko din Ako din, DJ Luno, na I graduated as business ad and then, pero wala naman akong biniging business. And I was a converted Adventist and hindi ko din alam. Sabi ko, Lord, yung talent ko hindi magagamit sa ministry kasi I was a dancer before since bata ako hanggang growing up. So sabi ko, sabi ko, hindi siya pwede sa ministry. So sabi ko, hindi rin ako kumakanta. Sabi ko, business, hindi rin ako, kumbaga, paano ko siya magagawa sa ministry. And then, lo and behold, I never thought that God will call me to become a full-time missionary. And yung Amen. dati, nagpe-present lang ako ng mga business presentation. Ngayon, ay ginamit na, kumbaga, tinurn ng Panginoon yon
na hindi na yung mga business presentation but to present His Word and the truth from the Bible. Amen. So, DJ Rocky, talagang- pwede ba akong mag-share then after mo? Ah, Konti lang. sure, DJ Lu. Gusto rin namin marinig yung pabaon mo. Ayan. Sige. Sa akin, yun lang, DJ Lu, na talagang yung mga achievements and success natin sa buhay, may reason yan, hindi para sa pansarili natin, kundi para sa gawain din ng Panginoon. Ikaw, DJ Lu, anong baon mo? Ayan, siguro i-share ko na lang yung verse ng Jeremiah 29 verse 11 para meron tayong comforting verse for everyone. Ano po, yung for I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Kasi oftentimes we doubt talaga eh. May isip natin, Amen. bakit to nangyayari. Pero I'm very blessed dahil sa dami rin ng, katulad din niya ako, dinout ko rin, lalong-lalo na ngayon na season ng buhay ko. Nagda-doubt ako, pero merong ibinibigay, may ipinaplant ang Panginoon ng mga tao para Enlighten. ma-enlighten ka, magpatuloy ang tiwala mo sa Panginoon kahit nasa difficult season ka ng buhay mo. Amen. So, ayun, DJ Rocky. Yes, thank you so much. Ayan, hello din po kay Sir Donovan Amador at kay Ma'am Marilyn Yago. Ayan, so maraming salamat Kuya Jomar for sharing that story for God's glory. And DJ Lu, kahit na alam kong hindi madali sa'yo na humarap ngayon sa camera, pero maraming salamat sa Thank you pagsama din po. sa akin tonight. Thank you I truly din. appreciate your presence and I know na na-miss ka ng ating AWR family at ng ating mga listeners and viewers. And of course, sa ating po mga ka-TikTok, maraming salamat po sa pagsama sa amin tonight. Muli, samahan niyo pa rin po kami every Tuesday, 8 p.m. dito lamang sa 89.1 FM at ganoon din po sa ating Facebook at YouTube channel na Adventist World Radio Manila. Muli, ito po si DJ Lu, nagsasabing, luwalhatiin ang Panginoon ngayon at magpakailanman. At ako pa rin po yung kakwentuhan na si DJ Rock na nagpapaalalang Rocky Road man ang buhay, pero si Kristo ang nagbibigay ng tunay na kulay. Muli, this is TikTok Transformation in Christ Talk. This is TikTok with AWR, Transformation in Christ Talk. Usapang buhay na binago at patuloy na binabago. Ating mapapanood at mapapakinggan sa ang dako man ng mundo. Hindi man madaling magbago, pero marami nang nagbago dahil kay Kristo. Naging posible sa iba, hindi rin imposible sa iyo. My story could be your story. This is Jazel Diaz. And this is Rocky Lokban. Tara, samahan niyo kami every Tuesday 8 p.m. dito lang sa AWR 89.1 FM.